Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Ito pala ang dahilan mga idol, mga kababayan, kung bakit ayaw ipilabas sa mga mainstream media yung nangyayari kahapon ng paglabas ng mga 18 sundalo na yung mga kargador ng mali-malitang pera na ihahatid dun sa mga mambabatas at sakay Saldico, sakay Romualdez at kay BBM. Bakit hindi pinapalabas ito sa mga mainstream media? At sabi pa ni Guanzon, mas napapanood ko pa doon sa mga news feeds ko ang pagdakip kay Leo Marcos kaysa sa itong naglabasang mga ebidensya ngayon at mga nagpipirma ng mga affidavit. Ito pala ang dahilan mga kababayan kung bakit ayaw palabasin sa mga mainstream media itong nangyayari kahapon at para bang binabaliwala lang nila. Di ba pag pinagbibintangan ka, lalo na itong sila Abante, number 1. Di ba pag pinagbibintangan ka, magpupumiglas ka ngayon sa social media at magpapatawag ka pa ng press conference, hindi ako to, wala. Pati ito si Tito Soto, may 5 malalaking maleta, di umano, na idiniliver sa kanyang opisina. Nako, bakit tahimik sila ngayon? Hindi lumabas na magsasabing magpa-press con. Sino ba itong mga to? Kakasuhan ko ng ganito. Kakasuhan ko to. Dapat ganito sila magpupumiglas. Di ba mga kababayan? Dahil ang laki-laking ano to iskandalo to Dahil sila yung nasa Blue Ribbon Committee. Sila yung taga-depensa. Sila yung kaya pala tahimik na tahimik. Di ba? Ito ang dahilan. Panoorin natin mga kababayan. Ang sinabi ni Leandro Leviste. Itong taong ito ang talagang nagtatago ito ng mga malalaking ebidensya na ikinalat niya sa mga USB at pinamimigay na kung kani-kanino dahil may banta na sa kanyang buhay po. Ito, panoorin natin ang sabi ni Leandro Leviste sa kanyang mismong page hindi ito AI dahil sa kanyang page ito, Leandro Ligarta Leviste na may blue check. So, panoorin nyo. Ito ang sinabi niya kung bakit hindi ito napapanood sa mga mainstream media ang nangyayari kahapong paglabas ng 18 sundalo na kasamahan ni Gutesa. Si Gutesa nga nawala lang bigla Ito, sinabi ni Leviste. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate. Sabi niya, nandito na tayo sa impacto martial law. At may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kina-question. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at pribadong sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Nangyayari din kasi ito noon sa martial law kay senior na Marcos. Lahat ng media outlet, pinatahimik, pinasara, at ang nagbukas ulit ng media, kakampi lahat sa kanila. Kaya walang critics, walang pupuna na media. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay poprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Ngayon, ito ngayon ang kinakatakot ni Leviste. Bakit? Atras abante ito sa mga ebidensya na hawak niya. Dahil napakabata pa ito, napakadali itong sindakin dahil batang-bata pa itong si Leandro na to. Tsaka maraming pumipigil sa kanya, siguro yung nanay din niya dahil natatakot din. Ito ang kinakatakutan niya. Panoorin natin mga kababayan. Huwag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo. Takot siya dahil may banta na sa kanyang buhay. Delikado ito.
sa DPWH. Tanong niyo po, bakit ako maaring hindi makarating sa Blue Ribbon Committee hearing kahit na ako po ay nakatanggap na ng imbitasyon? Dahil marami nga pong nagsasabi na huwag kang magsalita. May nagsasabi na sa kanya na wag na siyang magsalita. Sino kaya? Ha? Malamang. Bakit sinabihan siya ng ganyan? Napakalaking tao ang nagsabi sa kanya. Dahil umurong siya eh. Di na ka naman basta-basta uurong kung sino-sino lang nagbabanta sa'yo. Dahil pwede ka naman lumaban. Pero dahil nakakatakot, makapangyarihan, at hindi matibag-tibag, kaya siya umatras at hindi na dumalo sa Blue Ribbon Committee at ayaw na sabihin ang mga hawak niyang ebidensya. Ngayon, delikado ito si Sir Leandro Libiste dahil sinabi niyang pag pinatay ako, lalabas ang buong katotohanan. Ang delikado dito, maraming magkaka-interes tuloy sa kanya dahil gusto na talaga siyang patahimikin at patayin o baka sakali nga patayin siya para doon din sa sinabi niya nalalabas ang buong katotohanan. Kasi habang buhay siya, hindi niya inilalabas eh. Maraming magkaka-interes tuloy sa iyo, sir. Buti pa ilabas mo na yan dahil delikado ka na. Marami na magkaka-interes tuloy sa iyo dahil gusto malaman ng taong bayan eh. Ano yung hawak mo eh. At baka kung ano pang mangyari sa'yo. Kaya, ang mga files na hawak ko ay nasa mga USB. At Kinalat niya na yan. Malamang sa malamang, isang go signal lang yan, ilalabas yan. kung may mangyari man sa akin, lalabas ang buong files. Pag may mangyari daw sa kanya, lalabas buong files. Delikado yan, sir. Hindi lang isa ang magkaka-interes sa'yo, marami na tuloy. Dahil gusto nilang lumabas yung katotohanan eh. Lumabas din sa bunganga mo. Nako, ilabas mo na yan habang buhay ka pa, boss, sir. Na hawak ko. Kaya makakaasa po ang publiko na malalaman nila ang katotohanan patungkol sa budget ng DPWH at sa mga proyekto ng DPWH kahit may mangyari sa akin. Pero kaya ko po sinabi na hindi ako sigurado na makakarating ako sa Blue Ribbon Committee hearing dahil kung babasehan ko po sa mga ipinarating na sa akin at sa aking ina, hindi ko po alam kung ano po ang mangyayari sa akin bago mag Blue Ribbon Committee hearing. Tama. Yun, tingin nyo? Tingin nyo, nasindak talaga itong si Libiste. Bata pa kasi. Hindi pa masyadong hubog yung tapang nito. Kaya atras abante. Kaya asahan na lang natin mga kababayan, mukhang walang mangyayari dito dahil lahat konektado. Ang dami pala nila na tumatanggap. Parang, hay nako,